Rumaragas pagpala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng tilata, tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 1 sa versikulo 6 hanggang versikulo 9. Babalataan niya ang hayop sa kakatayin. Ang mga saserdote na may maglalagay ng baga sa dambana at iayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. Ihanain nila ng maayos sa ibabaw ng panggatong ang mga pira-pirasong karne kasama ang ulo at taba. Ngunit huhugasan muna nila ang lamang loob at ang mga paa bago ilagay sa dambana. Pagkatapos ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang mabangong handog sa akin. So ito na nga na ang passage ito ay patungkol doon sa yung ginagawa doon sa burnt offering or doon sa animals na gagawing sacrificial offering. So mababasa natin dito kung ano yung mga ginagawa nila doon, yung aktual na nangyayari nung panahon nila. So yun, binabalatan nila at hinuhugasan at sinusunog. So ganon ang ginagawa nila. At mababasa din natin dito na yun ay naging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So, ganon ang ginagawa doon sa sacrificial offering na kinalaunan ginawang burnt offering. Pero syempre, since nasa modern world na tayo, sa New Testament na tayo, hindi na natin yung ginagawa. Hindi na tayo literal na nagsusunog ng kung anong hayo para ialay. Pero pinapractice pa rin natin yung tinatawag na offering. So, kada simbahan, iba ang kanilang patakaran kung saan gagamitin yung offering. Ang iba ginagamit para, yung offering ginagamit para mapunduhan o magkaroon ng funds, yung mga missionary. Yung iba naman para sa church building. Yung iba para sa pagpapaaral ng mga kabataan. So, sa church namin, since may foundation, yung foundation nagbibigay ng scholarship sa mga estudyante. So, kada church, iba-iba rin ang rule kung saan gagamitin yung offering. Depende na yun kung paano sila mamahala. Pero tayo, syempre, Christian tayo, of course, nagbibigay tayo ng offering. Kasi, inalaw ni Lord na maging sensitive tayo at makita natin yung mga pangangailangan ng simbahan at maging tayong generous giver. So, kung yung simbahan mo, baka wala pa kayong church building katulad namin, nag-uupa pa lang kami. So, maaari tayong gamitin ni Lord para maging kasangkapan niya o maging vessel niya para matumpad yung mga pangangailangan ng kanyang simbahan o ng kanyang kaharian. At katulad sa Old Testament, yung offering, yung sacrificial offering, nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So sa ngayon, ganun pa rin si Lord eh. Kapag nag-offer ka, magiging mabangong samyo rin yan sa kanyang harapan. At ang offering, hindi naman sa lahat ng panahon money or financials. Pag minsan gamit pwede mong i-offer. Pag minsan service mo pwede mong i-offer. Anyway, alam natin magiging yan mabangong samyo sa harapan ng Diyos.